prostitute. And the prostitution is illegal here. No, it's not true. That is the truth. You're a faggot. Go. Wait. Go. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa taong 2020, may almost 5,000 reported cases of maltreatment and sexual abuses sa ating mga OFW. At alam nyo ba na 86% ng mga kasong ito ay nangyayari sa Middle East. Isa na rito ang nakakagulantang na totoong kwento ngayong gabi tungkol sa isang lalaki na biktima ng panggagahasa. Alamin ang masaklap na buong katotohanan mula sa salaysay ng isang traumatized OFW dito sa aming episode na pinamangatang Male Rape Victim. Anak! Papahinga ka pa ba, Ma? Oo naman. Ako na nito. Sige na, Ma. Hindi, Ma, hindi sige na. anak, ito. Ipadas mo man ato'y intekti amok, nak. Pasensya ka na, naubusan ka na ng mga kapatid mo. Pero alam ko magugustuhan mo ito, nak. Dali! Ano ka ba? Ako na nga. Kunwari ka pa. Oh, samantalang nung bata ka pa. Naalala mo, binibihisan kita ng ganitong pambabaeng damit galing sa relief. Ito. Yun, dali, tignan natin, nak. Bagay na bagay. Nak, magladlad ka na kaya? Tanggap naman kita. Eh, nak, mas masaya nga kung gaya mo yung magiging anak ko. Hindi lahat ng kagaya ko nagbibihis pang babae, nagme-makeup, kumikending. Yung iba talaga, kagaya ko, brusko. Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ng papa mo ang totoo. Bakit? Ano yung kailangan ko malaman? Bakit ganyan yung suot mo? Bakla ka ba? Oh, hindi ho. Paano po kasi may... Sa school po kasi kailangan ng ganitong costume. Di ba, Ma? Oo. Opo, ganito. Oo, Lando. Siguraduhin mo, ha? Magkakalintikan tayo. Hindi ako sumusugal magtrabaho sa Maynila para lang magpalaki ng bakla. Naintindihan mo? Kasi... Pero bagay na bagay sa'yo, nak. Sorry. Lito, ilang taon ka nang mapagtanto mo na ikaw ay isang gay? Parang mga nasa 4 na po ako, Tita Mel, eh. Ay, ang liit pa. Opo, Tita Mel. 4 years old pa lang, medyo... Aba, paano mo naman tinanggap ng mga magulang mo, yung pagiging bakla mo? Yung nanay ko po, Tita Mel po, kasi tanggap na tanggap po niya yung pagiging ganito ko nga po. okay. Kasi po, parang pangarap daw niya noon na ang unang magiging anak po niya is babae. Eh, nagkataon po, Tita Mel, na... Ikaw yun? Ikaw yung unang anak niya? Opo, Tita Mel. Oh. What about your father? Anong ka muna? Pa, maaga pa po kasi yung pasok ko. Bukas na tayo. Alam mo, ikaw, parehong-pareho kayo ng nanay mo. Putak ng putak. Lito, alam mo, ang
Ang tunay na lalaki, hindi madaldal. Inom ka na, sige na, para ganahan ka. Ganahan po saan? Irish, come here. Sir? Ikaw na bahala sa binata ko, ha? Sige. Sige na. Sige na, sumama ka na. Enjoy. Manang-mana sa daddy, ah. Bakla! Anong rape? Ha? Anong rape? Ikaw yung lalaki, di ba? Nakuha mo talagang magreklamo ng rape? Hindi mo nga sa akin. Bakla ka, no? Hmm? Bakla ka, no? Anak, bakit man yan ang pinili mong buhay? Ha? Mahirap maging bakla. Yung mga lalaking yan, gagamitin ka lang. Hindi ka nila siseryosohin. Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag na huwag kang pupunta sa sugalan dahil mamalasin ako. Hindi na kasi ako pwedeng bumali sa amo ko, Lando. Eh, wala ka rin namang iniwang pagkain ng mga bata. Maawa ka naman sa mga anak mo. Yung sweldo mo sa sugalan lang napupunta. Bakit? Pag nananalo ako, di ba, binabalatungan ko kayo? Di ba? Tsaka isa pa, anong masama sa naglilibang lang naman ako? Manila, puro ako trabaho. Dito naman sa bahay, maririndin lang ako sa bunganga mo. Kaya pwede ba tumigil ka na? Ha? Pa! Ano? Mawa naman kayo, Mama. Ikaw tatama ako. Makinig sa akin, ha? Kapag nasira diskarte ko dahil sa inyong dalawa, ha? Pag ako minalas, lagot kayo sa akin. Tandaan nyo yan. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong kulitin si Papa. Alam mo na, mga adik sa sugal yun eh. Huwag niyong kulitin. Ito po. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong babawasan ang sweldo mo. Kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Para sa pag-aaral mo na. Huwag na, anak. Ma, sige na po. Galing lang po ito sa racket. Noodles po sa'yo, tsaka dilata yung binayad sa akin ng klase ko na nagpagawa ng project in school. Tuluyan na ngang naging sugapa sa sugalang ama ni Lito. Kahit ito ay nasa Maynila. Hanggang sa bigla na lang itong hindi umuwi sa kanilang probinsya. At nang maglaoy, wala na rin silang balita tungkol dito. Pagkalipas ng ilang buwan, naglakas loob si Lito na lumuwas para hanapin ang kanyang ama sa Maynila. Tama ba to, anak? Number 6. Dito tayo sa Sampaguita, Ma eh. Baka naliligaw na tayo, anak. Hindi, Ma. Dito na siguro yung kwarto na renta ni Papa. Basta. Lando! Marie? Hayop ka! Hayop ka!
kami ng pamilya mo sa pag-aalala sa'yo! Ginagawa mo dito? May iba ka ng babae binubuhay dito! Ayok ka! Hindi ka rin sugarol! Babaero ka pa! Marie! Ikaw naman, babae ka! Hindi mo ba alam na may asawa tao tong kinakalantari mo? Malandi ka! Malandi ka! Malandi ka! Ma! Ma! Ikaw na may kasalanan ko pa magagalit? Tapos ano, galit ka sa bakla? Eh, mas masahal ka sa bakla, nanalakit ka ng babae. Sinabi mo? Ah, totoo naman Ano sinabi mo? Nanalakit ka ng Ano babae. sinabi mo? Totoo naman eh! Ma! Ma! Marie! Marie! Ma! Ma! Hingi ka ng tulong, bilis! Kasalanan mo to eh! Marie! Marie! Tulong! Atake sa puso yung mama mo, di ba? Napatigil ka sa pag-aaral. Nung Napadpad ka sa Maynila di ba? kita ko po yung sitwasyon ng mga kapatid ko na halos wala nang makain, dumarating sa tipong pagkakataon na ang panghapunan nila isang tinapay na lang po, na hindi ko po kaya. Kasi mother ko po kasi, Tita Mel, is sobrang napaka-hardworking po na tao. Talagang mula pa lang madaling araw, alas 3 ng madaling araw, gumigising na po yan, pupunta po ng bukid. Dumarating po yan, gabi na po, mga alas 8. So yun ang kinalakihan mo. Opo. Kaya yung kasipagan niya, parang namana mo, no, yung kasipagan ng mama. Pero paano ka naman napunta sa abroad? Ayun po, Tita Mel, nung nagtatrabaho po ako sa isang malaking mall po, yung tita ko po na pinsan po ng nanay ko, dapat po yung trabahong yun is para po sa kanya. Tapos kinausap po niya ako, Tita Mel, kung gusto ko daw pong mag-abroad. Tapos sabi ko, ay gusto kong mag-abroad kasi kasi ang tagal ko na sa serbisyo dito sa kumpanyang to, parang walang nangyayari po sa buhay ko, parang gano'n. Parang kukunti lang po yung naibibigay kong tulong pinansyal sa aking mga magulang at mga kapatid po, Tita Mel. Kaya sabi ko, sige, gusto ko yan. Anong trabaho binuntahan mo? Ang trabaho ko po noon is nasa sales din po, Tita Mel. Tara. Dito lang. Akin na nga yan. Tara, pasok. Wow. Ganda naman pala dito. Ano, ayos ba? Yung ito ng amo natin, pinapagamit lang. Mamaya, papakita ko sa yung mga bunk beds natin. Oo nga pala. Oscar, may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Lambot naman ng kamay mo. Ang puti, tsaka ang kinis mo rin. Ang bango mo pa. Maamoy ka nila dito. Ha? Bakit? Obvious ba na gay ako? Ano ka ba? Wala namang kaso kung miyembro ka ng LGBT. Marami naman dito niyan. Ang problema, yung mga ilang Arabo, ganyan na ganyan yung mga trip. Alam mo naman dito, yung mga babae, tagong-tago. Kaya, maski kapwa lalaki, pinapatos nila. Yung iba nga, nire-rape pa. Ako, malabo mangyari sa akin yun. Hindi na matatay pa yung itsura ko. Basta mag-ingat ka. Tsaka kung ako sa'yo, magpatubo ka ng bigote tulad ko. O kaya, huwag kang maligo araw-araw para hindi ka naman sobrang bango. Basta, paglalabas ka, mag-ingat ka. Salamat sa paalala, Oscar. Pero hindi naman kasi ako pumunta dito para gumimik tsaka mamasyal. Pumunta ako dito para magtrabaho. Tsaka, dito ko ito pa rin yung pangarap ko na mayahon sa Europe yung pamilya ko. Ayos. Ayos, diba? Ayos. Sanay ka na. Dito ka na araw-araw. Oscar, yung ipapasahe ko na pera, dadagdag ko na lang sa ipapadala ko sa Pilipinas. Oo na, kuripot na kayo yung mga Ilocano. Sige na. Sige. Salamat, ha. Pare, kamusta? Ayan,
Yan. Hello, Ma. Nak, bakit ganyan ang boses mo? Pagod ka ba? Gusto mo, Nak? Saka na lang ako tatawag sa'yo. Ha? Hindi ho, Ma. Natanggap niyo na ho ba yung padala kong pera, Ma? Pag-tuition niyo na ho ba yung kapatid ko? Anak, baka naman pwedeng dagdagan mo allowance ko. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Pa, nakabalik na pala kayo dyan? Okay na kayo ni Mama? Oo. Dahil sa nadagdag pang responsibilidad sa nagbalik na ama, lalong pinagbuti ni Lito ang pagkayod sa Middle East. Matapos ang isang taon, ay naaprubahan naman agad ang pagbabakasyon ni Lito sa Pilipinas. Ano, Litz? Sure ka? Ayaw mo sumama sa amin mag-bar? Hindi na. Naku, grabe. Ang higpit mo talaga sa pera. Hindi man lang ako may libre bago magbakasyon ng Pilas. Di libre. Di ba sapat na nilibre kita? Dinala ko yung gamit ko doon, nilagay ko sa bagay ko. Bigat nun, ha? Ay! Oo nga pala. Meron pang iba. Sabay ko na rin. Abusado ka. Sige na, ito naman. Payag ka na. Pag pumayag ka, payag na rin akong pagsamantalahan mo ako. Alam ko naman dati mo pang type to eh. Oscar, tigilan mo nga ako. Alam mo, hindi lahat ng kagaya ko, sex ang habol sa lalaki. Ibahin mo ako. Disente ako, tsaka virgin pa kaya ako. Sige na, mauna ka na. Maaga pa rin yung flight ko bukas. Basta sure ka, ayaw mo sumama. Hindi na. Bahala ka. Ikaw rin. Saka dinala. Sinakay po nila ako sa sasakyan, papunta sa Desierto, Tita Mel, hanggang sa napakalayong lugar po, Tita Mel, at meron po kaming nakita na napakalaking bakod. Tapos may nakaabang na po na isang lalaki sa mismong gate. Tapos pagpasok po namin doon, sabi ng mga tatlong lalaki na baba na daw po ako. Oh, the boy is awake. Come on. No! 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 Please, no! 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 Please! 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 No! 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 Hayop! Ah! Hayop kayo! No, please! Stop! Please, no! Please! Hayop kayo! Ah! Hayop! Ah! Ah! Oh! Hayop kayo! Hayop! Ah! Di ba nakatakas ka naman din talaga nung una? Opo, Tita Mel. Paano yun? O paano? Tumakbo po ako, Tita Mel, kasi yung pangalawang gate po sa loob nakabukas. Hanggang sa yun na nga po, naalala ko po na meron po akong dalang cellphone noon. Tapos tumawag po ako sa emergency number na sabi ko, "Hello sir, please help me. I'm in the desert." Alam mo, hindi lahat ng kagaya ko, sex ang habol sa lalaki. Ibahin mo ako. Disente ako, tsaka virgin pa kaya ako. Alam mo naman dito, yung mga babae, tagong-tago. Kaya, maski kapwa lalaki, pinapatos nila. Yung iba nga, nire-rape pa. Ako, malabo mangyari sa akin yun. Hindi na matatay pa yung itsura ko. Basta mag-ingat ka.
Tsaka kung ako sa'yo, magpatubo ka ng bigote tulad ko. O kaya, huwag kang maligo araw-araw para hindi ka naman sobrang bango. Lito, dumating na rin yung umaning polis. Kasama na rin nila yung 3 Arabong nang rape sa'yo. Ayun sila. Is this 3 Arabians your sexual offender, Mr. Mandani? Dito, huwag kang matakot. Sa mong loob mo, kailangan mo silang ma-identify para makulong at magbayad sa ginawa nila. Siya. Siya. Tsaka siya. Hindi ko makakalimutan yung mukha ng mga hayop na yan. Nirape ni! Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Dito! Mga baboy! Binaboy nila ako! Binaboy nila ako! Hayop! 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 Galit na galit po ako, Tita Mel, kasi parang sabi ko, kung kailan ako uuwi, tapos sa ganitong sitwasyon pa, na parang sobrang alanganin na nga po yung pangyayari. Nagmamakaawa na po ako noon na gusto ko na pong umuwi, pero... Pero binaliktad ka, di ba? Binaliktad ka nung 3 yun, ano? Opo, At ang tita. sabi ay... Huwag kang matakot. Mr. Mandani, we invite you here to inform you these suspects also filed a counter case against you. According to their statement, you were not raped because they paid you to have sex with you, which means you're a prostitute. And the prostitution is illegal here. No, it's not true. What then? Balitan ba nila ako? Mga sinungaling kayo. That is the truth. You're the first one who approached us to sell sex to us. We did not rape you. You even enjoy it. Because you're a faggot. I may be gay, pero hindi ako sinungaling na tao. You heard him? He admitted. He is homosexual. He is a sinner. No! Stay calm. Oscar, ang gagawin Stay ko! back. Stay back. Oscar! No! Please! I did not do anything! Please! Let me go! No! Mga hayop kayo! No! Please! Ginagawa mo? Ha? Huwag ka nga dyan, mamalasin ako sa'yo eh. Ilando, dapat nung isang araw pa ang dating ni Lito. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Hindi ko rin siya makontak sa telepono. Baka kung ano na nangyari sa anak natin, nag-aalala ko, baka napapano na si Lito. Pwede ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan.
Ang problemahin mo, paano tayo magbabayad ng kuryente kung di siya dumating? Walang masama mangyayari dyan. Masamang dumo yun eh. Ano ka ba naman, Lando? Parang sinasabi mo masamang tao yung anak natin. Di ba nga masama maging bakla? Baka nga yung pamaging dahilan bakit siya mapahamak dun eh. Pwede ba? Doon ka na nga sa loob. Malas na ako eh. Baba. Prostitute ka daw. Opo, kasi po Tita Mel, sa bansa sa Middle East po kasi, ang pagiging bakla po ay isa na pong form of prostitution. Oo. Binaliktad po nila ako, ginawan po nila ako ng kwento. Ayun na nga po. Ang nangyari po ng Tita Mel, na habang nag-run po yung investigation, kinulong po nila kami. Do not do anything, please. I'm begging you. Why are you putting me in jail? Why? Anong kasalanan ko? Ako na inaalay ako may kasalanan? Ano, dahil bakla ako? Ha? May karapatan din ako bilang tao! I did not do anything! Please, please, believe in me! I'm telling the truth, please! 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 I did not do anything! Please! 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 Binaliktad nila ako! Please! 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 I'm begging you! Please! Gaano katagal ka nakulong? Parang almost 2 weeks po. Aba, matagal din ha. Matagal din. O ano na sumunod doon? Pinatawag na po kami sa pinaka-city po. Oo. Nga pinagharap-harap na po kami. Pinaliwanag po sa amin na kayong 3 lalaki kayo, itong mga Pilipino na to, nagtatrabaho dito sa ibang bansa para kumita. Pero anong ginagawa ninyo? Ganon po, Tita Mel. Pinagalitan in Pinagalitan short. po nila, Tita Mel. Ano nangyari doon sa nila sa'yo? Paratang nila sa iyo, nag-prostitute ka? Yung ano nga po, tapos nung time na nandun na nga po, nagharap-harap na po kami, Tita Mel, sabi po nung parang judge na, kayong 3, once pa na mangyari pa ito ulit, hindi na ito dadaan sa due process. Automatic kulong na kayo. Tapos, ako din naman po, Tita Mel, sinabihan din po ako na dito kasi sa Middle East na huwag masyadong, kailangan pag nandito ka, kailangan discreet. Kasi para hindi ka mabiktima. Kasi marami na nga po talagang ganung mga nangyayari sa Middle East. Nung makauwi ka sa Pilipinas, sinabi mo ba sa pamilya mo? Marie! Marie! Oh! Nandito na anak mo! Ha? Ang anak mo nandito na. Lito? Lito, anak! Ako anak. Sobrang na-miss kita na! Anak, nadala mo ba? Yung biniling kong alak, yung imported. Ano ka ba naman, Lando? Kakarating lang ng anak mo, pasalubong agad. Anak! Ano pala nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka na nakauwi? Bakit ka umiiyak? May masama bang nangyari sa'yo, nak? Ha? Hindi po. Tears of joy po, ma. Tears of joy, sobrang na-miss ko po kayo. Oh.
loob. Ganda ako ng pagkain para sa'yo. Halika! Inilihim ni Lito sa pamilya ang kanyang pinagdaanan dahil sa patuloy na hirap ng buhay. Makalipas lamang ng kalahating taon, kahit na may malalim na trauma pang dinaramdam si Lito, ay napilitan siyang mag-OFW ulit. Alam mo, Oscar, minsan naisip ko sana namatay na lang ako nung gabi na nirape ako ng mga Arabo. Kasi sa tuwing walang pakundangan yung pamilya ko na hinihingan ako, parang pakiramdam ko, patuloy pa rin ang pinagsasamantalahan. Dead ba sila kung nahihirapan ka? Importante sa kanila kung masaya sila tsaka nakuha nila yung gusto nila. Ganun. Eh kung this time, yung gusto naman natin yung sundin natin, umuwi tayo ng Pilipinas. Magsimula tayo ng bagong buhay. Kung gusto nila, sila naman yung magpakamatay dito sa abroad. Dahil hindi na nakayanan ni Lito ang lungkot sa ibang bansa, nagpasya si Lito na panahon na para sa sarili naman niyang kaligayahan ang kanyang isipin. Hanggang sa... Nak, tumawag nga pala yung bunso mong kapatid. Wala na raw siyang allowance, Nak. Kung pwede daw, padalhan mo na siya ng pera. Nga pala, anak. Baka naman pwede mo mabigyan ng konting puhunan. Malay mo, swerte na ako sa puso yan. Baka pwedeng ihinto nyo na yung pagsusugal nyo. Hoy, Lito. Huwag kang makikilam sa pagbabara ko, ah. Ikaw hinayaan na kitang sa pagiging bakla mo. Pa, hanggang ngayon hindi nyo pa rin masikmura yung pagkatao ko. Papaalala ko lang sa'yo, itong baklan to, ito lang naman nagsakripisyo abroad para may makain po kayo. Ano sinabi mo? Hoy, Lito! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tatay mo. Ama mo pa rin siya. Siya pa rin po yung pagtatanggol nyo, ma. Ilang beses na rin po kayo nabuso nito, paulit-ulit, ma. Hanggang dito ba naman pabalik to rin ako? Kahit sa sarili kong pamilya, wala akong makukuha ng hustisya. Ganon? Sa bagay. Ganyan naman talaga eh. Sanay kasi ako maabuso at magpaabuso. Mana lang po ako sa inyo. Hindi kayang pagtanggol ang sarili. Ano sinabi mo? Sanay kasi ako maabuso at magpaabuso. Mana lang po ako sa inyo. Hindi kayang pagtanggol ang sarili. Nabigla na ako. Talaga. Yung trauma, yung takot, alam mo yun? Kasi pag ikikwento ko, kasi sobrang mahal na mahal ko yung mga magulang ko. Oo. Na mas iniisip ko yung magiging mararamdaman nila. Sabi ko kasi kung sasabihin ko ba to, lalo si nanay ko may sakit sa puso, ayoko po na dahil doon, baka yun pa yung magiging rason. Lando, bakit mo pinakikialaman ng mga gamit na anak mo? Pera ba niya hinahanap mo? Sa tingin mo ba kaya tayo pagdamutan ni Lito? Parang wala na yata siyang pera eh. Bakit mo hinahalongkat yung mga gamit niya? Masama kutob ko eh. Parang iba yung kilos niya eh. Parang may tinatago siya. Lando, bakit deported ang nakatatak sa passport ni Lito?
Mula sa mga papeles na iyon ay nabatid ng mga magulang ni Lito ang malagim na pinagdaanan ng anak sa kamay ng mga Arabo. Hindi mo nga sa akin. Bakla ka, no? Hmm? Bakla ka! Hayop kayo! Hayop! Lito? Anak? Anak, nananaginip ka, anak. Anak. Lito, anak. Anak. Kami to. Kami to si Mama at si Papa. Anak. Anak. Sorry, Napakagago ng ama mo. Ako dapat nung nagprotekta sa'yo, di ba? Di ba sinabi ko si dati na mag-ingat ka dahil abusuhin ka ng mga lalaki sa mundo. Napakasama ng ama mo. Ako pa itong mismo ang umabuso sa'yo. Patawarin mo ako. Sorry. Yes, ano pong sa atin? Ako? Di pwede. Ha? Busy ka? Eto po, nagvi-video ako eh. I-upload ko sa social media. Gusto ko kasi maging content creator eh. Uy, social media? Nakita mo rin ba yung post ng kapatid mo sa social media din? Nak, pumirma na siya ng kontrata sa Saudi. Ay! Oo. Siya naman daw mag-a-abroad para siya naman daw ang babawi sa'yo. Buti naman. Happy? Anak. Hindi, kasi ganito. Magpapasama sana ako sa'yo. Beer house? hindi na siguro. Lando, ha? Hindi pwede. May naman ako. No. Hindi kita dadalhin doon, okay? May interview ako para sa bagong trabaho. Kailangan ko bumili ng polo. Polo? Oo. Ang sabi sa akin, kayong mga bakla, magaling daw sa fashion. Talaga naman. Oo, di ba? Hindi naman. Okay. Ang gusto ko kulay pink. Maaliwala sa mata. Pink? Pink. Polo? Oo. Ay, bet! Pink na polo sa'yo. Narinig niyo yon? Pink na polo ang bet ni Papa. Ay, bongga! Bongga. Short sleeve, printed, name it. Kamusta ka naman ngayon dito? Over ka na ba? Na-over mo na ba yung trauma na yon? Po, dahil sa sobrang tagal na rin po nangyari ng Tita Nel, unti-unti ko pong nakakalimutan na yung mga ganong pangyari sa buhay ko. Anong aral kaya dito maibabahagi mo sa ating mga kababayan, yung mga OFW halimbawa na yung mga paalis pa lamang, no, doon pa lang magtatrabaho, no, magsasakripisyo ng sangkatutak sa kanilang pamilya. Paano ba nila maiiwasan yung mapalagay sa ganyang sitwasyon? Magbaon po kayo ng sangkadamakmak na lakas ng loob, pasensya, at syempre yung paniniwala at yung pananalig sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga dahil sa sitwasyon. Kasi hindi po lahat na pupunta ng ibang bansa ay siniswerte po, Tita Mel. Oo. Kaya dapat malakas ang loob mo. Alam ko hindi madali, no? Kaya malaking pasasalamat ko sa iyo
na lumakas din ang loob mo no? Opo. na ilahad dito sa ating mga kababayan para kapulutan ng aral. Maraming salamat sa iyo and good luck to you. Maraming salamat po, Tita Mel. God bless. Ang aking dasal, sana matigil na ang mga karahasan sa ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at naway makamit din nila ang nararapat na hustisya. Sana dumating ang araw na hindi na nila kailangang mag-abroad para lang makapaghanap buhay ng maayos. At sa mga naiwan nilang pamilya at kamag-anak dito sa Pilipinas. Pahalagahan naman natin ang ating mga OFW. Higit sa lahat, at diretso ko na itong sasabihin, gastusin ninyo sa tamang paraan ang pera na pinaghirapan nila at lagi natin silang pasalamatan sa kanilang mga sakripisyo. Ngayon, bukas, at magpakailanman.